sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo ba'y excited? Of course. Ano ha? Sapagkat muli na naman tayo makakarinig ng magandang balita. Ano? So, before anything else, tayo muna po'y manalangin mga kapatid. Ano ha? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan sa amin na patuloy niyo po kaming pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig mula sa iyo, Ama. Kaya sa gabing ito, tinataas po namin sa iyo lahat ng gagamitin mo mula sa praise and worship, Panginoon, sa music ministry at sa magkakaloob ng inyong word, Panginoon. Sa gagamitin mo, Lord, bless the lips, Panginoon. Put the words on her mouth, Panginoon. At hiling namin po ang guidance ng iyong Holy Spirit sapagkat inaamin namin ang aming kawalan. Lord, tunay na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Send forth the Holy Spirit to give us the understanding that we need, Father God, for every word na maririnig namin sa gabing ito. And may your name be glorified tonight. Hallelujah, hallelujah. All this we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay. Mga kapatid, may mga announcement po tayo ngayong gabing ito. Please be advised of the election of the Board of Governors ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. Nagaganapin po
dito sa Comfy Worship Center on February 10, 2024. And that is a Saturday. Ano po? So dito po sa Comfy Worship Center sa BF Homes, Parañaque. Eksaktong alas 7 at matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon. Ano ha? Again po mga kapatid, ano ha? 7. Eksaktong 7, bukas na po ang ating botohan. At eksaktong alas 3 po ang sarado. Ano po? So, pag lumampas po dyan, hindi na po mababalid yung boto nyo. Hindi na po magpapaboto. Ano ho? So, your presence is highly appreciated as you partake in this special task God has entrusted us. Ano ha? Thank you and God bless us all. Amen. Okay, at doon naman sa proxy po, hindi ba tayo sanay na sanay mag-proxy? Mga kapatid, as much as possible, mas maganda if we could come personally, gawin po natin yon. Ngayon po, hindi na po pwede yung nagaganap taon-taon, every time na may botohan na isang tao, ang daladalang boto ay isang barangay. Isang barangay yung pinag-proxy niya. Ngayon po, 1:1 man na po. Isang tao, isang proxy. Kaya po, as much as possible, personal na po tayong pumunta. No? Ito naman ay minsan lang maganap sa atin every how many years? Every 2? Every 2 years lang naman po ito. So, if we could come please, ano ha mga kapatid? Thank you Lord, thank you Lord. At ito po, makikita niyo po ang ating sample ng proxy form. Again, 1:1 po. Isang boto, isang proxy. Yan. Okay. Yes. Thank you Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagdadaos ng kanilang special day. Ano ha? Happy birthday. This is January 24, 2024. Happy birthday, Brother Mario Hilario. Yan. Happy birthday, bro. Sister Tin Galang. Asawa ni Brother JJ na kapatid ni Sister Ria. Hallelujah. Sister Lydia Hanyo, happy birthday. Ano ha? Happy birthday. At si Brother Ninoy Trinidad, asawa ni Sister Edith, ni Teacher Edith. Happy birthday and enjoy your day. Brother Bong, take it away. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. Ano, ha? So, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na natin ang mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa pamagitan ng awitin sa ating Panginoon. Ano ha? So, let's welcome the praise and worship team. Hello po mga kapatid, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, anumang oras po kayo nanonood ngayon at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kaming magpuri, magpasalamat at magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halina po tayo na pong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti. Kaya tayo ngayon ay aawit sa Kanya, sasamba at mag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pag-isip sa umaga, hanapin natin palagi ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hanap, 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 hanap,
sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit may mga pangamba, may pagkatakot, ngunit nandyan palagi ang ating Panginoon at handang tumulong sa atin. Hallelujah. 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 Glory, glory to you, Lord Jesus. May pangamba, pero di aayaw. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Thank you, Jesus. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka, O Jesus. Sambahin ang pangalan mo, kabuti ay hayag sa buong mundo. Wala kang hahanapin pa, sa'yo lamang umaasa. O Jesus, sambahin ka. Karapat-dapat ka sa iyong kaluwalhatian. Buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga lilikha mo, aming sasabitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Karapat-dapat
sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat maparangalan. Sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo ang aking sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos, aming buhay. Wala nang iba pa kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang aming Hari, aming Panginoon, Diyos na buhay. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to God. Music Ministry, Comfy Band, at ihanda na po natin ating mga sarili para sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. And tonight po, sa pagpapatuloy ng bagong series na Epistle to the Hebrew by Paul, itatakil po ng ating kapatid, asawa ng ating butihing pastor, Pastor Oying, Sister Remy Cabral, ang verses 4 to 6 of Hebrew 1 tungkol sa superiority of Jesus Christ over angels. Magandang gabi po sa ating Panginoon at sa ating lahat, sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ating weekly Bible study. Glory to God, hallelujah, sa isa na namang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang banal na salita. Dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Patuloy kang gumagabay sa amin, tumutulong at ginagabayan kami, binibigyan ng wisdom para sa pang-araw-araw naming buhay. Muli, Panginoon, kami ay dumudulog sa inyo na ipadala ang inyong banal na espiritu sa aming pag-aaral ngayong gabi. Ikaw po, Panginoon, ang magturo, magbigay ng rema, magpaliwanag sa aming lahat ng aming pong pag-aaralan ngayon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Kaya kayo po ang manguna, kayo po ang mangusap, kayo po ang magturo. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay kang dakila. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayon sa aklat ng Hebrews, ay natapos na natin talakayin ang Hebrews 1, verses 1 up to 3. Ipagpapatuloy naman natin ang verses 4 up to 6. At ito ay binigyan ko ng titulo na Jesus is superior than the angels. Mas dakila ang anak kaysa sa mga anghel. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging ama
at siya'y magiging aking anak. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, this is a very interesting study. I encourage you na kayo din po ay pag-aralan ninyo itong aklat ng Hebreo. Anyway, sundan nyo na rin po yung ating pag-aaral every Wednesday. Nung pinag-aaralan ko to, nakita ko, it's amazing. It's very interesting. That's why I suggest, kapatid kunin nyo yung inyong ballpen, yung inyong lapis, get your notebooks, at yung inyong mga cellphone, kung may camera, mga kapatid mag-SSD na kayo, screenshot done. Dahil kasi meron tayong mga Bible verses, napakarami nitong Bible verses na magsusuporta ng ating mga pag-aaral. Purihin ng Diyos. So, unang-una, talakayan natin ano ba ang purpose ng author na kanyang isinulat itong aklat ng Hebreo. At bakit din niya isinulat ang tungkol sa mga anghel. So, unang-una, meron kasing mga Hebreo Christians na gustong bumalik sa kanilang Hudyo na pinagmula ng Hudaismo. Habang yung marami rin ay natutukso na bumalik at gawin din yon, manumbalik sila. No? Ikalawa, sinulat ng author ni San Pablo upang kumbinsihin ang mga tagasunod ni Kristo na umalis sa pagsamba sa templo ng mga Hudyo at huwag nang bumalik sa kanilang lumang gawaing relihiyon tulad ng mga Hudyo. Sinisikap ng may akda na pigilan yung kanilang pagbabalik sa relihiyon ng lumang tipan dahil si Kristo ay dumating na at hindi na nila kailangan ang Old Covenant. And then ikaapat ay binibigyan din ni San Pablo na si Kristo ay higit na mahusay bilang Panginoon at na ang sakripisyo ng kanyang kamatayan ay higit na mataas kaysa sa mga ritual ng paghahain sa templo. Ikalima, hinihikayat din ng aklat ng Hebreos ang Hebrew Church na tiisin yung mga paghihirap at pag-uusig ng Roman Empire. Kasi marami silang nararanasan na mga negative na mga pag-uusig. Ika-anim, gumagamit ang may akda ng mga arguments ng paghahambing upang maisakatuparan nito sa buong sulat niya na ang Panginoong Hesukristo ay higit na mahusay. He is superior kesa doon sa mga ritual. So, ngayon makikita natin dito sa ating verses 4 up to actually verses 4 up to 14 ng Hebrews 1 ay tumalakay ito patungkol doon sa mga anghel. Ano ba ang relevance ng mga anghel sa ating pag-aaral tungkol kay Jesus Christ? Okay, ito po ay maliwanag na sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat na higit na superior, higit na mas mahalaga ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil itong mga Hebrews Christians ay namamangha, yung attracted sila sa mga anghel. Kasi ang mga anghel sa ating pong pag-aaral, I want you to see this. Alam nyo, meron ho sila talagang kapangyarihan na iginagawad sa kanila ng Panginoon kapag sila po ay binibigyan ng assignment. At sa kanila, nakita natin, pag inyo po pinag-aralan ang lumang tipan, ay marami tayo makita itong buong aklat ng Biblia ay may pagkilos ang mga anghel. Kaya ang nangyari, binibigyan nila ng hindi nararapat na pagkilala at paghanga ang mga anghel. At inuugnay pa nila ang mga anghel para sa kanilang salvation. Maybe one of the reasons kung bakit ganito sila ay talaga namang may importanteng significance o may ginawa ang mga anghel. Lalong-lalo na doon sa pagbibigay ng communication of the law of Moses to the people of Israel. Involved din dyan ang mga anghel. Dito naman sa Deuteronomy 33 verse 2, it says that the Lord came from Sinai, from the tens thousands of holy ones with flaming fire at His right hand. So dito makita natin na involved pa rin ang mga anghel. Dito'y kasama ang Panginoon. Galatians 3:19, we read that the law of Moses
was put in place through angels by an intermediary. See, kaya sa Hebrews 2 verse 2, mababasa din natin, the message of the old covenant was declared by angels. So dito makikita natin na may pagkilos, no? May paggawa ang mga anghel. Kaya inisip ni San Pablo, no? Kaya sabi niya, it's absolutely essential now therefore to establish the superiority of our Lord Jesus Christ. At ito nga ang naganap sa kanyang sulat, lalong-lalo na dito sa Hebrews 1 verses 4 up to 14. Okay. Now, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga anghel? Okay. The word angel occurs in 34 of the 66 books of the Bible. 108 times in Old Testament and over 165 times in the New Testament. Okay, number 1, angels are created beings. O mga kapatid, andyan dyan yung mga scriptures natin. Ha? Psalm 148 verses 2 to 5, John 1 verses 1 to 3, and Colossians 1:16. Dito sa Psalm 148 verses 2 to 5, ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likhain. Kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. So you know, these angels they are not eternal beings and they do not procreate like humans. Ngayon, ang tanong natin, ilan ba ang mga angels? Naku po mga kapatid, multitude, napakarami. Sabi nga dito sa Luke 2 verses 13 to 15, a multitude announced Jesus' birth. Dito naman sa Psalm 46 verse 7, verse 11, et al., God is Yahweh of hosts, meaning God is the head over a vast army of angels. Sa aklat ng Hebrews, dito rin ay sinasabi, a multitude of angels in heaven that are too great to count. So talagang napakarami ha. Hebrews 12:22. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Matthew 26:53. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Sino ang nangusap nito? Ang Panginoong Hesukristo. Take note ha, padadalhan niya ako ng higit sa 12 batalyon. So really so many, too great to count. You see? Kaya, andyan pa rin yung Job 38 verse 7, Revelation 9, 1 to 2, and Revelation 12 verses 3 to 4, and verses 7 up to 9. So, makikita natin dito, how many are there? How many angels? Multitude. It's numerous. Too great to count. Now, I want you to see. Now, this is really very amazing, very interesting. I want you to see kung ano ang nagagawa ng mga anghel. See? Unang-una, what is the ministry of angels? Ano ba yung ginagawa nila? What do they do? Now, the primary role is to worship and serve God. Isaiah 6 and Revelation 4 verses 6 to 11. Sa Revelation 5:11, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas, ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. So nakita natin, you remember si Lucifer? He wants to be worshipped, no? Pero hindi eh. Ang angels ang dapat na sumamba sa ating Panginoon. So sila ay higit pa sa mga tagapagtanggol natin, no? Sila ay may kapangyarihan na lumuluwalhati sa ating Panginoon. Then ikalawa, tingnan natin ano ba ang nagagawa ng mga anghel?
Angels do God's word and obey the voice of God and do His will. They do whatever God commands or decree. While these are obedient beings, ha? And the Bible tells us that itong mga angels are God's servants, carrying out the will of God and the work for our good. Kaya yung Psalm 103 verses 20 to 21, purihin nyo si Yahweh. Kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan. Kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. Masunurin sila. Ikatlo, ano ba ang nagagawa ng mga anghel? Angels, though powerful, are not omnipotent. All angelic power is subject to God's power and purpose. Kaya kung meron man po silang kakayahan at meron silang kapangyarihan, ito po ay subject sa kapangyarihan ng Diyos at sa purpose ng Diyos kung ano ang kanilang ipinagagawa, kung ano ang kanyang pinagagawa. Kapag may inuutos ang Panginoon, ito ay may katapat na kapangyarihan upang kanilang magampanan ang inuutos ng ating Panginoon. Kaya sa Genesis 19 verses 12 to 16. Tingnan nyo ha. Angels are used of God to destroy Sodom and Gomorrah. In 2 Kings 19:35, one angel is empowered to kill 185,000 Assyrians. In Matthew 28 verse 2, an angel moved the stone from Christ's tomb. Alam nyo, napakalaki ng batong yan. Hindi nila maitulak. Pero nung dumating yung anghel, napakadali, tinanggal niya, nausog yung bato. Nakita niyo yung kanilang kakayahan? Acts 12, an angel entered a locked prison and released Peter. Aba, mahirap po silang makalabas doon sa prison, pero nabuksan ng isang anghel. Acts 12:23, an angel killed Herod in a most gruesome way. So nakita natin mga kapatid, meron po silang kapangyarihan na gawad ng ating Panginoon para magampanan nila ang inuutos sa kanila. At dito rin sa Book of Revelation, chapter 7, verses 2 to 3, they are in appearance to influence the phenomena of nature, meaning to say, they obey every command of God. So, nakikita po ba natin ang kakayahan ng mga anghel? Ikaapat, each angel is a guardian of a Christian or at least commissioned by God to serve or minister to Christians. Hebrews 1:14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So angels are ministering spirits sent to serve those who are going to receive salvation. And angels are sent by God to protect us and help us inherit His full kingdom. Kaya itong mga angels, napakarami nila. Matthew 22 verses 28 to 30 and Luke 20 to 36. Revelations 5:11 nga Minention doon, milyon, libo-libong mga anghel. Now, it refers to myriads. A myriad is 10,000. And then the number of the elect equals the number of angels. So each one is a guardian angel. Right? Yung Daniel 7:10 refers to thousands and thousands and 10,000 times 10,000 angels who stood before the Lord. Oh my God. There's so many, numerous. See, Deuteronomy 33:2. Again, 10,000s of holy ones. So how many angels are there? Multitude. Napakarami, mga kapatid. You see? Number 5. Angels are spirit beings in that they are immaterial or incorporeal, meaning no material existence. They have no flesh or blood or bones. In Hebrews 1:14, it is declared they are ministering spirits. And although they are spirits, they have spatial limitation, meaning to say, they are always in one place at one time.
So, in other words, angels are not omnipresent. Makikita natin yan Daniel 9, 21 to 23, Daniel 10, verse 10, up to 14, na makikita natin na both spatial movement and temporal limitations ng mga angels. Ika-anim, kita natin, napakaganda, di ba? Interesting mga kapatid. Kaya nung pinag-aaralan to, ay, nakakatuwa palang pag-aralan ito. Kayo din mga kapatid pagkatapos natin, pag-aralan nyo din ito on your own. Number 6, as for their powers, they are able to assume the form and appear as humans. Meaning, they can be seen by the naked eye. Di Matthew 28, 1 to 4. Ito yung inusog ng isang anghel ang bato sa tomb ng ating Panginoong Hesukristo. They appear in visions and dreams. Matthew 1:20. An angel is seen by Joseph in his dream. In Genesis 18, verses 1 to 8, angels appear in the form of men. You see, they appear in the form of human in their appearance. Nagpakita sila sa mga homosexuals sa Sodom and Gomorrah. Kaya yung Luke 1:11 to 13, basahin natin Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit, sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. So, makita natin, nakikita ng naked eye. Luke 1:28, ito naman po yung binisita ng anghel si Virgin Mary. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. So dito nagpakita yung anghel na si Gabriel sa ating Birhen Maria. Number 7, angels observe man. What does it mean? It means ang mga anghel nakatingin po sa atin. Naobserbahan tayo. Psalm 91, 11 to 12. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Anmang dakong maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maano sa mga serpiente, liyong mababangis. Wow. They're looking after us, no? Talaga pong nandiyan dyan sila, guardian natin. Yung 1 Corinthians 4:9. Sa palagay ko, kaming mga apostol, ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. So here we see, panoorin meaning nakatingin sa atin. Ang Diyos sa kanya, inalay niya yung kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin sa pamamagitan ho ng mga anghel. May mga pagkilos ang Diyos na kung saan ginagamit niya ang mga anghel. Kanyang inuutusan itong mga anghel na tayo ay bantayan. At yung mga faithful spirits na malapit sa Kanya, who come from Him, are marked by Him to guard us in all ways. Yan ang panuntunan ng Diyos para sa ating lahat. Kaya inaalok ng Diyos yung kanyang dalisay at walang pag-iimbot na pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga anghel upang tayo po ay gabayan. Tingnan natin yung 8. Angels were created in various ranks and for specific functions to be performed before God Himself. Tingnan nyo may mga ranggo pa pala sila. Number 1, nandyan yung archangel na si Michael, who stands above all other angels. He is the prime administrator of God. Daniel 10 verse 21, Daniel 12 verse 1, Daniel 7 verses 7 to 12. 1 Thessalonians 4:16 at sa Jude 9 nasusulat si Michael ay pinuno ng mga anghel. O kilala natin yan yung archangel na si Michael. Ito naman 2, there is the angel Gabriel
who is God's very special messenger of mercy. But he is never called an archangel. Daniel 8:15 to 16, Daniel 9 verse 21, and Luke 1 verses 19 to 33. O mga kapatid, marami tayong verses. SSD, screenshot, number 9. The scripture gives the titles of other angelic orders. So nababasa natin ito ha. Talaga naman palang merong mga seraphim. Ang kanilang function is to praise God. Isaiah 6 verses 1 to 6, then that's the only reference to them. Ha? And then meron ding mga cherubim. Ang kanilang function is to proclaim the glory of God. See, Genesis 3 verse 24, Exodus 25 verse 18, Psalm 80 verse 1, and Psalm 99 verse 2. And then, let's go to number 10. Other angels are said to have various functions. Una, to worship God. Nehemiah 9:6 and Luke 2 verses 13 to 14. Kita nyo ha, iba-iba yung kanilang mga gawain. Ikalawa, to accompany Christ at His second coming. So pagbabalik ng ating Panginoon ay may kasama siyang multitude of angels. Matthew 24 verse 31, Mark 8 verse 38, 1 Thessalonians 4:16, Matthew 25 verse 31, nasa saad, sa malwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Ikatlo pa, to rejoice in the repentance of a single sinner. Luke 15:10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Ano ang kanilang gawain? Nagpupuri sila sa Diyos sa pagbabalik ng isang makasalanan. And then, kaapat, to execute the judgment of God. Ayan, meron ding mga anghel na ang kanilang function ay igawad ang mga judgment ng ating Panginoon. Naku, maraming scriptures ito ha. Genesis 3:24, Genesis 19 verse 1, Judges 5:23, 2 Samuel 24:16, 1 Chronicles 2:15, 2 Chronicles 32 verse 32, Acts 12:23, 2 Peter 2:4, Jude 6, and Revelation 12:9. You see? Ika-11. Angels have a very important function in God's dealing with the believers. So unang-una, ano yun? They protect and deliver believers either through or from trials. So naririto, andito rin yung mga anghel upang tayo po ay tulungan, i-protect tayo. Ikalawa, they guide and lead believers in their ministry. 1 Kings 19 verse 5, Matthew 2 verse 13, and up to verses 19 to 20, and Acts 5 verse 19, and Acts 8 verse 26. Ikatlo, they escort believers into heaven. Luke 16 verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ikaapat, they encourage believers. Note, this assistance seems to begin in childhood and to continue on throughout life. So ito dito nakita ko, itong ikaapat na ito. Talaga pong mayroong itinalagang anghel sa atin. Naalala ko nga habang inaaralan ko to, nakakakita ba kayo ng estampita? Diba? Yung may estampita, yung may mga pictures, meron ako nakitang pictures na yung mga bata, mayroong angels na kasama sila. At may makikita ka ring estampita na mga adults, may kasama silang angels. So itong encouragement na ito ay binibigay sa atin ng Panginoon at pamamagitan ng Banal na Espiritu at sa pagkilos din ng mga anghel ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. So nakita po ba natin kung ano ang pagkilos ng mga anghel? Sila ay mayroong specific functions. Meron silang mga ranggo. At ang kanilang pagkilos ay binibigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos upang matupad nila ang kanilang mga gawain.
Pero sinabi ni San Pablo na bagamat kayo ay namamangha sa mga anghel, Jesus is superior than the angels. Ito po ang mahalaga at kaya isinulat ito ni San Pablo ay gusto niyang sabihin doon sa mga mananampalataya na huwag niyong i-focus ang inyong pananaw dyan pagkos ituon ninyo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung overall theme ng aklat ng Hebreo is the superiority or the preeminence of our Lord Jesus Christ. Because Jesus is the perfect priest and the perfect sacrifice. Siya ay mas mahusay kaysa anumang bagay na nauna. Siya ay mas mabuti kaysa sa sinumang tao sa lumang tipan. Siya ay mas mahusay kaysa sa anumang ritual sa lumang tipan. Siya ay mas mabuti kaysa anumang sakripisyo sa lumang tipan. Siya ay mas mahusay kaysa sa sinuman at sa lahat ng iba pa. Now, this letter in Hebrews begins with the general superiority of Jesus Christ to everyone and everything. At makikita natin unang-una yan dito sa Hebrews 1 verses 1 up to 3. Then, nakikita natin yung superiority ni Jesus. Then, next, makikita natin yung superiority of Christ to angels. Yan yung verses 4 up to 14. And then, the superiority of Christ to Moses. Then, the superiority of Christ to Joshua. Then, the superiority of Christ to Aaron and his priesthood. Then, the superiority of Christ to the Old Covenant. Then, the superiority of Christ's sacrifice to all sacrifices. Then, the superiority of Christ's faithful people to all the faithless. And the superiority of Christ's testimony to that of any other. So, ito po yung outline na nagbibigay sa atin ng flow na sa aklat ng Hebreo. Dito ay tinuturuan tayo. Dito makikita natin ang kapahayagan ng isang total, complete, and absolute superiority of our Lord Jesus Christ. Kaya itong epistle na ito, makikita natin meron ditong contrast. Everything presented is presented as better. There is a better hope, a better testament, a better promise, a better sacrifice, a better substance, a better country, a better resurrection, a better everything. Jesus is presented as the supreme best. He is superior. Tayo ngayon na nakay Kristo, tayo ngayon na nasa Kanya, dwelling in Christ, we now have a new dimension, and that is heavenlies. Kaya sa epistle na ito, mababasa natin, mapag-aaralan natin about heavenly Christ, heavenly calling, heavenly gift, heavenly country, heavenly Jerusalem, and our names are written in the heavenly book of life. Everything is new and is better. We don't need the old. Kaya I encourage you, my dear people of God, my dear brothers and sisters, open the book of Hebrews. It's so interesting. It's so beautiful. Makikita mo rito ang kapahayagan ng superiority ng ating Panginoong Heso Kristo. Matuto ka habang binabasa mo. You cannot stop reading it. And as you continue reading and studying the book of Hebrews, you will learn a lot. You'll get to know Jesus Christ deeper. Hindi po madali para sa mga Hudyo na i-forsake completely ang kanilang heritage. Ang kanilang pamana o kaugalan. Nagkaroon sila ng pagnanais na panatilihin ang ilan sa anyo at seremonya na naging bahagi ng kanilang buhay mula pagkabata. Sila ngayon ay mga born again na. Dapat nilang iwasan na ang lahat ng kanilang mga Judaistic na pamamaraan. Yan ang nais maganap ni San Pablo. Why is Jesus superior? Number 1, Jesus Christ is the perfect priest and the perfect sacrifice. Hebrews 10:10, Jesus offered himself. Ako'y narito upang sundin ang inyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang anumang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Heso Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na.
Kaya sa Hebrews 10 verse 12, ngunit si Kristo ay binsanan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyon ay sapat na. Pagkatapos, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. So, alam niyo po mga kapatid, kailangan po natin ang isang perfect priest at perfect sacrifice. Jesus is the perfect priest and perfect sacrifice. His sacrifice of himself showed the perfection that eliminates sin. And Jesus came as the mediator of a better covenant. Because it does not have to be repeated. His sacrifice is once and for all to remove every sin that is committed. Secondly, he is a perfect priest because he does not need to make any sacrifice for himself. Letter C, Jesus Christ is totally perfect. Jesus Christ in his own sacrifice showed the perfection that eliminated sin. Ikalawa, Jesus Christ has a superior name, the name of God's Son. Angels have an inferior name. Christ's name is superior to the angels. He is superior, far better to the angels. What is it that make him superior? It is his name. His name is far more excellent than his name. Ito po ay mataas ang rango, far higher with God than the name of angels. And Jesus' excellent name, the Son of God. Ikatlo, Christ is the Son of God. Angels are not sons of God. You see, God said this to Christ, not to angels. In Matthew 3:17, at isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Jesus and Jesus alone has been begotten, meaning he is born or sent into the world by God. John 1 verse 14. Siya lamang, tanging iisa lamang, siya lamang ang ipinanganak. Ikalawa, Jesus Christ is the one and only Son of God who was declared to be the Son of God by the resurrection from the dead. So makita natin dito in Romans 1 verses 3 to 4. Sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. That's why Jesus became a son at birth. He was declared to be a son in resurrection. The fullness of his sonship come in his twice birth. See, Jesus is son in resurrection as well as in birth. So he became the son for our sake. His sonship became full-blown in his resurrection. He is the son not only because he was virgin born into humanity, but also because he was begotten again from the dead. See? Kaya ikaapat, mga kapatid, Christ has a father-son relationship with God the Father. Hebrews 1:6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan. 2 Samuel 7:14, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Ang ating mga verses pang iba, 2 Corinthians 5:21, Hebrews 2:10, Hebrews 4:15, Hebrews 5 verse 9, Hebrews 7 verse 26, 1 Peter 1 verse 19, 1 Peter 2:21. That's why Jesus Christ is the one and only Son of God. And he alone was sent into the world to establish a relationship between God and man. And so Jesus Christ alone stands as the mediator and intermediary between God and man. And he alone can call upon God as the Father of the one and only Son. And God alone calls upon Christ as his one and only Son. And God has only one perfectly obedient Son, and that is Christ. You see? Jesus Christ opened the way to God for man. Kaya siya lamang po ang nakapag-provide ng relationship with God. Tayo po ay nakabalik sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ikalima, Jesus Christ is worshipped by angels. They are not worshipped by Jesus. Kaya Psalm 89 verse 27, gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Ang aking pangako sa kanya, iaaral, mananatili sa aming kasunduan. You see?
Psalm 97 verse 7, lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. So, Jesus Christ humbled himself. So there was a time when he was made lower than the angels, but the angels are to worship him. And if the angels are to worship him, meaning he is therefore greater than the angels. So when Jesus Christ was born into this world, he was attended and worshipped by angels. Luke 2 verse 13. When Jesus Christ was taken into the world at his resurrection and ascension, he was attended and worshipped by angels. Acts 1 verse 10. Nang si Jesus ay bumalik dito sa lupa at muli siyang babalik, he shall be attended and worshipped by angels. Matthew 13 verse 4, Matthew 16 verse 27, Matthew 24 verse 31. So babalik ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Kasama rin ang kanyang mga mapakarami, multitude of angels. Ika-6. And Jesus is the person who entered the world as man to save man. See, he is the person who was raised from dead, who ascended into heaven to conquer death forever. He is the person who is to return and take us home to heaven to be with God eternally. Yung mga angels, hindi yun nila kayang gawin ito. That's why Jesus is superior than the angels. Kaya John 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. That's why Jesus Christ has a name that is superior than that of the angels. You see? Hebrews 5:11-12, Revelation 19 verse 16, and Isaiah 9:6. Kaya yung Philippians 2:9-11, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Acts 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. My dear people of God, brothers and sisters, Jesus is truly great. He is wonderful. His love is eternal. He is superior than any other. Therefore, our worship, our hope, our attention is to be unto Christ. Hanapin natin si Kristo, lumapit tayo sa Kanya. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang mga angels o mga ibang intermediary upang tayo makalapit sa Diyos. Tanging si Jesus lamang ang kailangan natin sa buhay natin. Purihin ang Panginoon sa ating pag-aaral. Ito po ay ipagpapatuloy natin, kapatid. Next week, ay sama-sama tayo ulit sa ating pag-aaral, yung ating references, John MacArthur's Book of the Hebrews, The Preacher's Outline, and Sermon Bible, Bible Gateway, Magandang Balita version. So marami pong salamat. Thank you, Lord. God bless everyone in Jesus' name. Amen. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy